Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang isang nakakalungkot na katotohanan na kahit nabuhay ng muli si Jesus at nagpakita na sa ilan, marami pa rin ang hindi naniniwala sa Kanya. Ibinalita ni Maria Magdalena, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Ang dalawang alagad ay nagpatotoo, ngunit hindi rin sila pinakinggan. At nang magpakita si Jesus sa 12, pinunan niya ang kanilang kawalan ng paniniwala at ang katigasan ng kanilang puso. Hindi niya ito ginawa upang kondenahin sila, kundi upang gisingin sila. Sapagkat ang tunay na hadlang sa pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagpapatotoo, kundi ang saradong puso. Ngunit ang pinaka nakakahanga ay ito. Pagkatapos silang pagsabihan, isinugo pa rin sila ni Jesus. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Hindi niya hinintay na maging perpekto sila. Hindi niya hinintay na mawala ang lahat ng kanilang pagdududa. Sa halip, tinawag niya sila sa gitna ng kanilang kahinaan. Minsan, nagiging katulad rin tayo ng mga alagad. May mga pagdududa, nahihirapan magtiwala, at matigas ang puso. At higit pa rito, tinatawag niya tayo maging saksi. Hindi dahil tayo ay handa, kundi dahil siya nagbibigay sa atin ng lakas. Ang pananampalataya ay hindi kondisyon bago ang misyon. Ito ay lumalalim habang isinasabuhay natin ang misyon. Kaya ngayon, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na buksan ang ating puso sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Iwanan ang pagdududa na pumipigil sa atin at tanggapin ang misyon na ibinigay sa atin ni Kristo. Sapagkat ang muling nabuhay na Panginoon na hindi lamang nais na tayo ay maniwala, nais niya na tayong lahat ay maging mga saksi ng kanyang muling pagkabuhay. At tandaan natin, hindi hadlang ang ating kahinaan. Sa katunayan, ito pa nga ang nagiging daan upang kumilos ang Diyos sa atin.